Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante at meron ng 9 na taon na pagkalugi sa negosyo. Hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. Bakit kailangan nating matuto ng focus in one at mahanap yung community ng mayaman or market ng mayaman? Ito kwento mga kanegosyo. Nung 2015 tsaka 2016, nagsimula ako magnegosyo ng sari-sari store. Eventually, sa sari-sari store, wala pong focus in one dyan dahil ang dami kong paninda. Mga kanegosyo, huwag ka malito dahil ang sari-sari store, iba ang business model ng sari-sari store at ng grocery store. Ang dami kong ang dami kong paninda nung nag-start ako magnegosyo ng sari-sari store. Tapos minsan pahamak pa yung mga customer kapag wala, kailangan kong bilhin. Pag, na, pag nabili ko naman, ang tagal nila bago bumili ulit. So na imbis na yung pera, umiikot ng maayos yung cash flow ko, yung ibang produkto nagiging matagal na nakatambak, stagnant, hindi ko magamit ngayon yung pinang puhunan ko doon sa produkto na yun. Halimbawa, dilata, matagal bago siya mabili. So, kung yung perang yun, tagal ko mapaikot bago ako kumita. Pero, wag niyong masamain mga kanegosyo. May kita sa sari-sari store. Nagkataon nga yung sari-sari store ko, andun ako sa community na may pambili. So, kahit mag-mark up ako ng malaki, kumikita pa rin ako mga kanegosyo. Pero, hindi ko siya mali-level 2 yung negosyong sari-sari store. Hindi ko siya mapapa-franchise, ma-apply ng distribution. Pangalawa, isa pa mahirap sa sari-sari store. Kapag yung kapitbahay mo nagtayo ng sari-sari store, automatic 50% ng kita mo mapupunta sa kanya. E ang pambansang negosyo pa naman sa Pilipinas, sari-sari store. Hindi ko minamasama yung sari-sari store. May kumikita talaga, malaki ang kita. Pero mga kanegosyo, habang buhay ka na lang bang gigising ng umaga, matutulog, hindi mo man lang napalaki yung negosyo mo, hindi mo napa-corporate yung negosyo mo. Halimbawa, may sari-sari store ka na. Gusto mong lumaki yung negosyo mo. Huwag mong iwanan yung sari-sari store mo, mga kanegosyo. Pwedeng, kasi yan yung source of income mo eh. Pwedeng nagsasari-sari store ka, tapos magdagdag ka ng ice tube. Yung ice tube, mga kanegosyo, tulad ng Mr. Prissy, distribution channel, which is pwede mong ma-level 2. Huwag mong tanggalin yung sari-sari store kasi yung source of income mo. Pero para lumaki ka, mapunta ka sa level 2 ng negosyo, mag-focus ka sa ice tube. Pwede mo mapa-franchise yan, ice tube na mineral water, pwede mong apply ng distribution yan. Doon mga kanegosyo, mas lalaki ang kita mo. Pero focus pa rin. Ibig ko sabihin, huwag ka magdadagdag ng ibang negosyo, ng talyer. Kung nagnegosyo ka na ng ice tube, huwag ka na magdagdag ng ibang negosyo. Dahil eventually, kapag nagdagdag ka, kahit may focus in one yung negosyo mong ice tube, ma-out of focus ka rin. At yung ibang kita mo, mapupunta lang doon sa tinayo mong panibagong negosyo. Mga kanegosyo, sobrang sobrang dali magtayo ng negosyong sari-sari store. Bukas makaliwa, may kapitbahay ka ng may sari-sari store. May kita, oo. Pero hindi mo siya mapapalaki tulad ng grocery at 7-Eleven, mga kanegosyo. At kung ikaw nagsisimula ka, gusto mo pa lang magsimula magnegosyo or may negosyo ka na, lagi mong tatandaan, mag-focus in one ka at hanapin mo yung market ng mayaman. Dahil walang nagsasabi sa akin ng ganito nung nagsisimula ako magnegosyo. Kung may natutunan ka man sa video kong ito, click mo lang yung like, tsaka abangan mo yung mga susunod kong upload. Peace.